ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga balitang nakalap natin ngayong linggo. 10 taong gulang sa Tondo, nasawi sa tuli mula sa peking doktor, parusa sa medicine malpractice. Alamin, isang 10 taong gulang na batang lalaki ang nasawi nang magpatuli ito sa lying-in clinic sa Tondo, Maynila. Ang nag-opera sa kanya, isang nagpakilalang doktor na ayon sa kapulisan ay dati nang naaresto dahil din sa pagpapanggap bilang isang physician. Ang maaaring kaparusahan nito at iba pang individual na nagpanggap na isang medical professional. Alamin sa report ni Dustin Bayog. Hustisya ang panawagan ng ina ng 10 taong gulang na batang lalaki na nasawi matapos magpatuli sa isang lying-in clinic sa Tondo, Maynila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Nanay Marjorie San Agustin na hindi niya nakitang tinurukan ng anesthesia ang kanyang anak bago gawin ang procedure. Nang matapos ang operasyon, tinawag umano siya ng assistant ng doktor para kargahin ang nanginginan na niyang anak. Dito na nagsimulang manginig, mangitim at halos mawala ng malay ang biktima. Agad ay sinugod sa ospital ang bata, ngunit idineklara ring dead on arrival. Samantala ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, peke hindi umano ang taong nag-opera sa bata at ginagamit lamang ang pangalan at license number na nakatrabaho nito noon. Ano nga ba ang parusang ipapataw sa nagsagawa ng operasyon sakaling mapatunayang may kamalian o kapabayaan? Base sa Article 4, Section 28 ng Republic Act No. 2382 o on the Medical Act of 1959, ang sinumang mapapatunayang guilty sa pagsasagawa ng illegal practice of medicine ay pagbabayari ng 1,000 hanggang 10,000 pisong multa o makukulong ng 1 hanggang 5 taon. Posible rin pa rin pagbultay at makulong ang may sala. Depende yan sa magiging desisyon ng korte. Sa ngayon, pinablotter na ng pamilya ang suspect sa Manila Police District at naghintay na lang ng resulta ng autopsy ang National Bureau of Investigation o NBI upang ianda na ang sabina laban sa nag-opera sa bata. Sa iba pa nating balita, bilang ginugunita natin ngayong Mayo ang National Heritage Month, kinikilala ang yaman ng ating cultural heritage sa relasyon ng ating mga komunidad. Kaya naman, marapat lang din na malaman na may umiiral na batas para maprotektahan ito sa anumang uri ng pagkasira. Sa ating susunod na report, parusa sa mga lalabag sa National Cultural Heritage Act. Alamin, ang mga Natural Cultural Heritage Site ay mga lugar kung saan patuloy na dumadaloy ang ating mayabong na kasaysayan at kultura. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng buhay roon at pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman, responsibilidad natin na proteksyonan ito sa kabila ng banta ng modernisasyon at kapitalismo. Ang sinumang maging sanhi ng pagkasira nito ay pagpapakita ng irresponsibilidad at maaaring tumanggap ng kaparusahan. Ano nga ba ang parusang ito? Narito ang aking report. Tanawin o pasyalan lang kung ituring ng iba, pero ang mga National Cultural Heritage Site, kagaya ng Rice Terraces, Calle Crisologo sa Vigan, at iba't ibang lumang simbahan ay mahalagang mga gusali at establishmento. Ito kasi ang pisikal na representasyon ng kasaysayan ng bansa, at ito rin ang nagpapalitaw ng ating pagkakakilanlan. Dahilan din na vulnerable ang mga gusaling ito, una, bunsod sa katagalan ng pagkakagawa nito, at pangalawa, ang hamong dala ng kalamidad dito. Mas pinaigting ng pamahalaan ang pangangalaga nito sa pagsasabatas ng National Cultural Heritage Act of 2009. Layo ng batas na ito na isulong ang protection, preservation at conservation ng mga heritage sites sa bansa. Nakasaad sa Article 13 ng nasabing batas na ang pagsira, pagdemolish, pagbabago ng orihinal nitong mga katangian ay pinagbabawal. Hindi rin pinahihintulutan ang paghukay dito o panghalughog sa mga gusali nang walang pahintulot mula sa kinauukulan. Ang sino mang mahuli na gumagawa nito ay maaaring patawan ng multa na hindi bababa sa 200,000 pesos o pagkakakulong ng hindi bababa sa 10 taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Sa iba pang mga report, parusa sa iligal na pagbebenta ng chainsaw. Alamin,
Ilang operasyon na ang kinasa ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa ilegal na pagbebenta ng chainsaw o yung demotor na lagari na ginagamit pang putol ng kahoy. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, ipinagbabawal ang pagbebenta ng isang tao na hindi otorisado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ano nga bang batas ang sumasaklaw dito at ang maaaring kaharaping parusa ng mga lalabag? Alamin sa report na ito. Nagsagawa ng ilang operasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG laban sa mga taong iligal na nagbebenta ng chainsaw sa social media. Ang pagbenta kasi nito na walang kaukulang permit ay hindi pinapahintulutan sa ating batas. Nakapaloob sa Republic Act No. 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 na ipinagbabawal para sa sinumang hindi otorisado ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na magbenta o mag-import ng chainsaw. Nakalagay sa Section 4, tanging manufacturer, dealer at private owners na otorisado ng kagawaran na maaari magbenta ng chainsaw. Gayon din ang mga maaari lamang gumamit ito ay mga na-issuean na ng permit ng kagawaran tulad ng mga timer license agreement, fruit tree farmer, tree fanner at mga lisensyadong wood processor. Ang mga lalabag ay maaaring marap sa kulong na 4 hanggang 6 na taon o multa mula 15,000 hanggang 30,000 pesos. Habang ang gumagawa ng chainsaw na hindi otorisado ay maaaring makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multang 1,000 hanggang 4,000 piso. Habang ang sino mang gumagamit ito na hindi naayon sa batas ay maaaring makulong ng 6 hanggang 8 taon at multang mula 30,000 hanggang 50,000 pesos. Samantala para sa mga nagmamay-ari at nagbalak bumili ng sariling chainsaw ay dapat bumili lamang sa mga rehistrado at iparehistro ito sa kagawaran para sa kaukulang permit. Sa ating susunod na report, parusa sa mga nagsusunog ng basura. Alamin, ang mga gawain ng tao ang isa sa mga pangunahing sanhi ng paglala ng climate change. Kaya naman iba't ibang batas ang ipinatutupad para sa regulasyon ng mga gawaing ito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paggawa ng ipinagbabawal na gawain, gaya na lamang ng pagsusunog ng mga basura. Bakit nga ba ipinagbabawal at ano ang kaparusahan sa mga mahuhuling gumagawa nito? Alamin sa aking report. Ang pagsusunog ng basura ay isang mabilis na paraan upang mabawasan ang kalat sa bahay. Kaya marami sa atin, sa halip na mag-segregate o mag-antay ng schedule ng koleksyon ng basura, ay sinusunog na lang ang mga naipong kalat. Pero panawagan ng Department of Environment and Natural Resources, iwasan ang gawaing ito. Ayon sa pag-aaral ng ahensya, ang pagsusunog ng basura ay nakakasama sa kalusugan at kapaligiran. Anito naglalabas ng nakakalasong kemikal ang mga sinusunog na basura at ang usok mula rito ay nakakaambag sa climate change. Ito ay ipinagbabawal sa ilalim ng Section 48 ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act No. 9003. Nakasaad dito na ang pagsisiga ng dahon, plastic at iba pang basura ay practice ng improper solid waste disposal at maituturing na paglabag sa batas. Ang sinumang mapatunayang lumabag sa nasabing kautusan ay maaaring mapatawan ng multang 300 pesos hanggang 1,000 pesos at pagkakakulong ng 1 hanggang 15 araw. Pagbebenta ng mga e-cigarettes sa menor de edad, ipinagbabawal. Parusa sa mga lalabag, alamin. Mas napadali ang access ng mga kabataan sa mga e-cigarettes o vaping products, gawa ng naglipa ng pop-up stores at local shops. Bukod sa mga physical stores at available rin ito online. Kaya naman, pinagpatibay ng kapulisan ng regulasyon sa pagbebenta ng mga nasabing produkto, lalo na sa mga menor de edad. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga vendors at retailers na nagpapabaya at mahuhuling lumalabag dito? Heto ang aking report. Karamihan sa mga naninigarilyo noon ay lumipat na sa paggamit ng e-cigarettes o pagbe-vape ngayon. Ang iba, nadala na ng mga pahayag ng epekto ng vape sa kalusugan ay milder kumpara sa sigarilyo. Para sa iba naman, bukod sa mas convenient itong dalhin, mas mainam din daw ang amoy nito. Kaya naman, patok na patok ito sa mga kabataan na hinahayaan at nahihimok ng sumubok ng mga ganitong produkto. Bagamat may ilang stores na naglalagay ng no minors allowed, ay may ilang kabataan pa rin na nakakagamit nito. Sa katunayan, lumalabas sa Global Youth Tobacco Survey na 14.1% ng mga Pilipinong estudyante edad 13 hanggang 15 ay gumagamit na ng e-cigarette o vape. Naka-Tax Regulation Act na hindi maaaring pagbilhan, bumili, magbenta at gumamit ng mga vaping products o kahit ano pang uri ng sigarilyo ang sinumang tao na ang edad ay bababa sa 18 taon o 18 years old. At ang sinumang lumabag dito ay papatawan ng mga karampatang parusa.
Para sa mga negosyante na nagbebenta, nagdidistribute o bumibili mula at para sa mga menor de edad ay pagmumultahin ito ng 10,000 piso o maaaring makulong ng hindi lalampas sa 30 araw, depende sa desisyon ng korte sa first offense. Sa mga susunod na offenses naman, parehong pagkakakulong at multa ang ipapataw sa may sala at matatanggalan din ng lisensya at permit ang kanyang negosyo. Kapag nahuli naman ang isang minor na mismong nagbebenta o gumagamit ng mga e-cigarette, maaaring ipatawag ang menor de edad at ang kanyang magulang o guardian para sumailalim sa counseling sessions. Depende sa napagkasundoang tugon ng DOH at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At para naman sa ating balitang pangtransportasyon, parusa sa trip cutting. Alamin, isang karaniwang gawi sa mga driver ng mga Public Utility Vehicle o PUV ang hindi pagbuo ng kanilang mga ruta sa pagbiyahe, lalo na kung kakakaunti lamang ang sakay. Ito ang tinatawag na trip cutting kung saan hindi tinatapos ng mga driver ang kanilang destinasyon na kung minsan ay napipilitan ng ilang pasahero na mamasahe at sumakay ng panibagong PUV. Ano nga ba ang maaaring kaparusahan sa mga marereklamong gumagawa nito? Alamin sa report na ito. Nakagawian na ng ilang mga public utility driver na kung kaunti na ang sakay nito ay minsan pinapalipat na ito sa iba pang pampasaherong sasakyan at sasagutin nito ang pambayad sa pamasahe. Ito ay karaniwang ginagawa ng ilan upang hindi na kailangang tapusin ang kanilang ruta o destinasyon at muli nang makaikot pabalik at makasakay na ng mga bagong pasahero. Habang ilang driver naman ay bago ka sumakay, sinasabi na nito ang hangganan lang ng kanyang biyahe kahit hindi ito ang nakatakda sa kanyang ruta. Ilan lamang ito sa nagbibigay ng depenasyon sa trip cutting at ang mga ganitong gawi ay maaari palang mapanagot sa Rules and Regulation ng Land Transportation Office o LTO. Ayon sa Joint Administrative Order No. 2014-1 Section 4, maaaring maharap sa multa na 5,000 piso ang isang driver na marereklamo rito para sa unang offense. Aangat ito ng 10,000 multa at maaaring ma-impound ang minamanehong PUV ng 30 araw para sa ikalawang offense. At kung hihigit pa sa ikatlong offense, ay maaari nang maharap sa multang 15,000 piso at maaaring makansela ang Certificate of Public Convenience o CPC ng nagmamaneho. Samantala, sakop lamang ng kautosang ito ang mga pampasaherong jeepney, bus at UV Express. At sa iba pang bawal sa kalsada, parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng usok. Alamin, ang mga kotse na nagbubuga ng itim o mapinsalang usok ay senyales na dapat na itong ipasuri para maipaayos. Gayunpaman, ang iilan sa atin patuloy lang sa paggamit at pagmamaneho ng mga ito hanggat hindi pa ito tumitirik. Ngunit ayon sa batas, ipinagbabawal ito. Ano nga ba ang parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng usok? Alamin sa report na ito. Ang pagmamaneho at pag-aari ng sasakyan ay isang responsibilidad dahil bukod sa mga panuntunan sa daan na dapat sundin, may mga pamantayan ng mga sasakyan na dapat panatilihin upang masiguro na ang iyong sasakyan ay ligtas na maibabiyahe. Mas kilala ito sa tawag na maintenance. Kapag hindi sinusuri ang sasakyan at patuloy na ginagamit, maaari itong maging abala sa iba at banta sa kaligtasan ng marami. Isa sa mga pangunahing nirereklamo dito ay ang mga sasakyang nagbubuga ng itim at mapaminsalang usok. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakakaambag ito sa air pollution at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8749 o ang Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for other purposes. Nakasaad sa batas na ito ang regulasyon para sa lahat ng uri ng sasakyan at makina nito, kung saan hindi mabibigyan ng rehistro ang isang sasakyan kung hindi ito pumasa sa emission standards at hindi nakapagsumite ng Certificate of Conformity mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ang sino mang mahuli na nagpapatakbo ng sasakyan na nagbubuga ng mapaminsalang usok ay maaaring pagmultahin ng 2,000 pesos para sa first offense, 4,000 pesos naman para sa second offense, at multa na nagkakahalagang 6,000 pesos at suspensyon ng ORCR ang ipapataw sa pangatlo at mga susunod pang offense. Sa ating huling report, lalaki arestado dahil sa bomb threat comments sa social media. Parusa para rito, alamin. Kamakailan ay naaresto ang isang lalaki na taga Mandaue sa Cebu matapos ang pag-post nito sa social media na nagbibigay ito ng malaking halaga kapalit ang pagbobomba sa mga opisina ng Commission on Elections o COMELEC.
Sinampahan naman agad ito ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI ng Central Visayas. Ang kasong kakaharapin at parusang maaaring ipataw sa mga taong nagbabanta o ginagawang biro ito. Alamin sa report na ito. 2 araw matapos ang eleksyon 2025, naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI Central Visayas ang lalaki na sa likod ng isang Facebook account na nagpo-post ng bomb threat sa mga opisina ng Commission on Elections sa COMELEC. Sa kanyang FB post, nag-offer ito ng 5 milyong pisong reward para sa mga boboba di umano sa mga opisina ng COMELEC na umabot na sa higit 100 engagements at higit 120 shares. Dahil dito nagsagawa ng hot pursuit operation ng NBI at naaresto sa Mandawi, Cebu, ang lalaki pinangalan ng Giancarlo de la Cruz Maningo. Kaya naman ang bomb joke o bomb threat ay hindi isang magandang biro. Hindi dapat ito sa walang bahala dahil tinuturing itong banta sa seguridad sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o mas kilalang anti-bomb joke law. Nakasaad sa nasabing batas na ang sino man nagbitiw ng mga biro at nagbakalat ng maling impormasyon ukol sa presensya ng mga bomba at iba pang explosive device ay maaaring makulong ng hindi lalagpas sa 5 taon o pagbultay ng halagang hindi higit sa 40,000 pesos. Maaari rin na mapagkakakulong at multang ipataw sa may sala. Depende yan sa magiging desisyon ng korte. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!